Kung akala mo alam mo na kung paano gumastos ang mga mayayaman, mag-isip ka ulit ngayon na sa unang 3 segundo pa lang, may mabubunyag na kaalaman na kayang baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa pera. Hindi ito tungkol sa mamahaling kotse o malalaking bahay na nakikita mo sa social media. Ito ay tungkol sa mga lihim na desisyon na tahimik ngunit makapangyarihang ginagawa ng mga tunay na mayayaman. Maraming Pilipino ang nagsisikap araw-araw, pero bakit parang ang layo pa rin ng pag-asenso? Maaring hindi dahil kulang ka sa sipag, kundi mali ang paraan ng paggastos at pag-iisip sa pera. Ang mga mayayaman ay may sistema at disiplina na bihirang ituro sa paaralan o marinig sa balita. At sa video na ito, sisilipin natin kung paano talaga nila pinapaikot ang kanilang pera. Habang nakikinig ka, mapapansin mong simple lang ang mga prinsipyo, pero malalim ang epekto. Ito ang mga kaalamang pwedeng simulan kahit ordinaryong empleyado o maliit na negosyante ka pa lang. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel. Para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin, paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Dahil ang kaalamang ito ay mas epektibo kapag mas maraming Pilipino ang nagkakaintindihan at natututo. Hindi lahat ng mayayaman ay ipinanganak na mayaman at iyan ang madalas hindi sinasabi. May mga sakripisyo silang ginagawa na hindi pang bragging pero pang long-term na tagumpay. Habang ang iba ay gumagastos para magmukhang mayaman, sila ay gumagastos para lalong yumaman at dito magsisimula ang malaking pagkakaiba ng mindset. Kung handa ka ng hamunin ang nakasanayan mong paniniwala tungkol sa pera, ituloy mo lang ang panunood. Bawat sikretong ibabahagi ay may aral na pwede mong i-apply sa sarili mong buhay. Hindi ito instant yaman, pero siguradong malinaw na direksyon patungo sa pag-asenso. Kaya manatili ka hanggang dulo at tuklasin natin ang 7 sikreto ng mga mayayaman. Number 1. Ang mga mayayaman ay inuuna ang paggastos sa mga bagay na nagpapalago ng kanilang pera. Hindi sila basta bumibili ng mga bagay dahil lamang sa uso o dahil gusto nilang magmukhang mayaman sa paningin ng iba. Mas pinipili nila ang mga gastusin na may malinaw at pangmatagalang balik na makakatulong sa kanilang kinabukasan. Para sa kanila ang pera ay isang kasangkapan na ginagamit para lumikha ng mas maraming oportunidad at hindi lamang palamuti. Bago sila gumastos, iniisip muna nila kung paano magbubunga at lalaki ang perang kanilang ilalabas. Mas inuuna nila ang pag-invest sa kaalaman kaysa sa panandaliang luho na mabilis lang mawala ang halaga. Gumagastos sila para sa mga libro, seminar at bagong kasanayan na kayang magpataas ng kanilang kakayahan at kumpiyansa. Alam nila na ang kaalaman ay hindi basta nawawala at patuloy na nagbibigay ng mas maraming pagkakataon sa buhay. Ito ang matibay na pundasyon kung bakit sila patuloy na umaangat kahit may mga pagkakamali at pagsubok. Marami sa mga mayayaman ang nakatuon sa pagbili o pagbuo ng mga assets na patuloy na kumikita. Ang assets ay mga bagay na nagdadala ng kita kahit hindi sila aktibong nagtatrabaho araw-araw. Maaring ito ay paupahang bahay, maliit na negosyo o simpleng investments na unti-unting lumalago. Hindi man agad ito marangya sa simula, pero nagiging matatag at maaasahan sa paglipas ng panahon. Habang ang karamihan ay inuuna ang pansamantalang saya at instant na kaligayahan, inuuna ng mayayaman ang pangmatagalang seguridad. Handa silang magsakripisyo ngayon at pigilan ang sarili sa gastos para sa mas komportableng kinabukasan. Hindi sila padalos-dalos sa paggastos, lalo na kung walang malinaw na benepisyo at direksyon. Bawat pisong lumalabas sa kanilang bulsa ay may malinaw na layunin at plano. Para sa mga Pilipino, pwedeng simulan ang ganitong ugali sa maliliit, ngunit consistent na hakbang. Maaring magsimula sa pag-iipon o pag-aaral ng bagong pagkakakitaan kahit online at sa libreng paraan. Hindi mahalaga kung maliit ang puhunan sa umpisa, basta may disiplina at tamang pag-iisip sa pera. Dito nagsisimula ang ugali na unti-unting humuhubog sa tunay at pangmatagalang yaman. Number 2. Ang mga mayayaman ay mahigpit na kinokontrol ang kanilang gastos kahit patuloy na lumalaki ang kanilang kita. Hindi dahil marami silang pera, ay ibig sabihin gumagastos na sila ng walang limitasyon at walang malinaw na plano. Sa katunayan, mas nagiging maingat pa sila sa paggastos dahil alam nilang ang sobrang luho ay madaling makasira ng yaman.
May malinaw silang hangganan kung alin ang tunay na kailangan at alin ang pwedeng ipagpaliban muna. Ang disiplina sa pera ang isa sa pinakamahalagang ugali na nagpapanatili ng kanilang kayamanan. Marami sa kanila ang may sariling sistema sa pagbabudget kahit malalaki ang pumapasok na halaga ng pera. Alam nila kung saan napupunta ang bawat piso at hindi nila hinahayaang mawala ito ng walang saysay. Hindi sila nahihiyang mamuhay ng simple kahit kaya nilang bumili ng mas mamahaling bagay. Para sa kanila, mas mahalaga ang kontrol sa pera kaysa sa pag-impress ng ibang tao. Hindi rin sila madaling magpadala sa emosyon kapag may gusto silang bilhin. Kapag may nakitang kaakit-akit na bagay, binibigyan muna nila ito ng sapat na oras bago magdesisyon. Sinusuri nila kung kailangan ba talaga ito o gusto lamang dahil sa impluensya ng paligid. Sa ganitong paraan ay naiiwasan nila ang pagsisisi at maling hakbang sa pananalapi. Maraming mayayaman ang patuloy na gumagamit ng kanilang mga kagamitan hanggat maayos pa ang kondisyon nito. Hindi mahalaga sa kanila kung lumana ang cellphone sa sakyan o damit basta nagagamit pa ng maayos. Mas inuuna nila ang halaga at silbi ng gamit kaysa sa tatak o presyong nakalagay dito. Ito ang dahilan kung bakit mas marami silang natitira para sa mas mahahalagang layunin. Hindi kailangang makipagsabayan sa uso para masabing umaangat at nagtatagumpay sa buhay. Ang tunay na pag-asenso ay makikita sa katahimikan at seguridad ng sariling pananalapi. Kapag natutunan mong kontrolin ang iyong gastos, mas lalapit ka sa pangmatagalang yaman at kapanatagan. Number 3. Ang mga mayayaman ay sinisigurado na may malinaw silang pinaglalaanan ng pera bago pa man ito dumating. Bago pa nila matanggap ang kanilang kita, alam na nila kung saan mapupunta ang bawat piso at kung ano ang magiging layunin nito sa kanilang buhay. Hindi nila hinahayaang ang pera ang magdikta ng kanilang desisyon dahil sila mismo ang may kontrol at direksyon sa bawat galaw nito. May malinaw silang plano na gumagabay sa bawat hakbang ng kanilang pananalapi, araw-araw at buwan-buwan. Sa ganitong paraan ay naiiwasan nila ang kalituhan, padalos-dalos na paggastos at ang stress na dulot ng kakulangan sa plano. Malaki ang halaga ng maingat na pagpaplano sa buhay ng mga mayayaman, lalo na pagdating sa pera. Mayroon silang tiyak na layunin kung ang pera ay gagamitin para sa negosyo, ipon o pag-expand ng kita. Hindi sila umaasa lamang sa tsamba o swerte upang umasenso sa buhay. Ang bawat hakbang ay sinusuportahan ng matalinong pag-iisip, disiplina at tamang timing sa bawat desisyon. Marami sa kanila ang may sinusunod na sistemang pinaglalaanan ang pera para sa ipon, investments at pangangailangan. Unang inuuna nila ang sarili at ang kinabukasan bago ang pansamantalang kasiyahan at luho. Hindi na lang basta kung ano ang matira ang kanilang iniipon. Para sa mas matatag na bukas, ito ang dahilan kung bakit patuloy na lumalago at tumitibay ang kanilang pinansyal na pundasyon sa paglipas ng panahon. Ang pera para sa kanila ay parang empleyado na may malinaw na tungkulin at responsibilidad. May perang inilaan para sa paglago, may perang para sa proteksyon, at may perang para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kapag malinaw ang tungkulin ng pera, mas nagiging madali at maayos ang pagdedesisyon sa bawat gastusin, mas nababawasan ang stress, mas tumitibay ang kumpiyansa sa kinabukasan, at mas lumalago ang yaman sa mahabang panahon. Maaring magsimula sa pagsusulat ng layunin at tamang paglalaan ng bawat piso na kinikita. Hindi kailangang perpekto agad ang sistema, basta malinaw ang direksyon at may disiplina sa pagsunod dito. Ang mahalaga ay alam mo kung saan papunta ang iyong pera at kung paano ito makakatulong sa pag-unlad ng iyong buhay. Number 4. Ang mga mayayaman ay hindi natatakot na humingi ng payo at matuto mula sa eksperto bago gumawa ng malaking desisyon sa pera. Alam nila na ang kaalaman ng iba ay maaring makatipid sa kanila mula sa malalaking pagkakamali at pagkalugi. Hindi nila iniisip na nakakahiya o nakokompromiso ang kanilang pride sa pagtatanong at paghingi ng gabay. Sa halip, ginagamit nila ito bilang paraan upang palakasin ang kanilang kumpiyansa at masigurong tama ang bawat hakbang. Ang kanilang kayamanan ay lumalago dahil sa tamang impormasyon at matalinong desisyon batay sa ekspertong payo. Marami sa kanila ang regular na kumukonsulta sa financial advisor, accountant o mentor sa negosyo. Hindi nila binabaliwala ang opinyon
ng mga taong may karanasan at ekspertong kaalaman sa larangan ng pera at investments. Alam nila na sa bawat tamang gabay, mas lumalaki ang posibilidad ng tagumpay at mas nababawasan ang panganib. Ito rin ang dahilan kung bakit kahit malalaki ang kanilang puhunan, kontrolado pa rin nila ang resulta. Bukod sa eksperto, natututo rin sila mula sa karanasan ng ibang matagumpay na tao. Binabasa nila ang mga biography, case study, at kwento ng tagumpay para mas maintindihan ang mga pattern at diskarte sa negosyo at investments. Hindi nila tinatanggap ang lahat ng bagay sa blind faith. Sinusuri at pinag-aaralan muna bago isagawa. Ang ganitong pagkatuto ay nagbibigay sa kanila ng edge kumpara sa karamihan. Hindi rin sila natatakot magtanong at humingi ng second opinion kung may alinlangan sa isang desisyon. Alam nilang mas mabuti ang mahabang pag-iisip at konsultasyon kaysa sa padalos-dalos na hakbang na maaaring magdulot ng malaking pagkatalo. Sa ganitong paraan, bawat hakbang sa kanilang pamumuhay ay mas maayos at mas planado. Ito rin ang dahilan kung bakit ang kanilang yaman ay lumalago ng tuloy-tuloy at hindi basta-basta nauubos. Huwag matakot humingi ng payo at matuto mula sa eksperto o sa karanasan ng iba. Mahalaga ang kaalaman at tamang impormasyon bago gumawa ng hakbang na makakaapekto sa iyong kinabukasan. Kapag natutunan mong pahalagahan ng gabay at kaalaman, mas mabilis kang lalapit sa matatag at pangmatagalang yaman. Number 5. Ang mga mayayaman ay inuuna ang pag-iipon at paglalaan ng pera para sa hinaharap bago pa man nila ito gastusin sa kasalukuyan. Alam nila na ang bawat piso na naiipon ngayon ay maaring maging malaking puhunan sa hinaharap. Hindi nila hinahayaan na maubos agad ang kanilang kita sa pansamantalang luho o kagustuhan. Para sa kanila, ang disiplina sa pag-iipon ay susi sa pangmatagalang seguridad at yaman. Sa bawat pagsunod sa sistemang ito, mas lumalakas ang pundasyon ng kanilang pinansyal na katatagan. Marami sa kanila ang may malinaw na target sa ipon at regular na sinusuri. Kung naaabot ba ang mga layunin, ginagawa nila itong prioridad at hindi lamang kapag may natirang pera sa katapusan ng buwan. Ang pagkakaroon ng emergency fund, retirement fund, at investment fund ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na plano. Ito ang nagpoprotekta sa kanila mula sa hindi inaasahang gastusin at financial stress. Hindi rin sila natatakot magsakripisyo sa kasalukuyan para sa mas magandang bukas. Maaaring bawasan nila ang luho o aliw ngayon upang mapalago ang pera para sa mas mahalaga at pangmatagalang layunin. Nauunawaan nila na ang kasiyahan sa hinaharap ay mas matamis kapag may pundasyon ng seguridad at yaman. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi basta-basta nauubos ang kanilang pera kahit mataas ang kanilang kita. Para sa kanila, ang pag-iipon ay hindi isang opsyon kundi isang obligasyon sa sarili at pamilya. Pinapahalagahan nila ang oras at disiplina higit sa instant gratification o pansamantalang saya. Bawat pisong naiipon ay may malinaw na layunin at planong nakatali sa kanilang pangarap at kinabukasan. Sa ganitong mindset, lumalaki ang kanilang yaman ng tuloy-tuloy at matibay sa paglipas ng panahon. Hindi sapat ang simpleng pagtitipid. Kailangan may plano at disiplina upang masigurong lalago ang kinikita. Kapag natutunan mong unahin ang hinaharap bago ang pansamantalang kasiyahan, mas malaki ang tsansa mong umasenso sa buhay. Ang tunay na pagyaman ay nagsisimula sa simpleng hakbang ng maingat at planadong pag-iipon. Number 6. Ang mga mayayaman ay palaging naghahanap ng paraan upang palaguin ang kanilang pera sa pamamagitan ng matalinong investments at negosyo. Hindi nila hinahayaan na ang kanilang kita ay manatiling stagnant o basta nakatabi lang sa bangko na walang lumalaking interes. Pinipili nilang ilagay ang pera sa mga oportunidad na may potensyal na kumita nang higit pa sa ordinaryong savings. Alam nila na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasa kita, kundi sa kakayahang palaguin ang pera sa tamang paraan. Ito ang dahilan kung bakit patuloy silang nag-i-invest at nagtatayo ng negosyo na kumikita sa mahabang panahon. Marami sa kanila ang may diversified investments upang mabawasan ang risk at mapalawak ang kita. Hindi lang sila nakadepende sa isang source ng pera dahil alam nilang delikado ang iisang pinagkukunan. Maaring ito ay real estate stocks, mutual funds o maliit na negosyo na unti-unting lumalaki. Ang pagkakaroon ng iba't ibang pinagkakakitaan ay nagtataguyod
ng mas matatag at tuloy-tuloy na financial growth. Hindi rin sila natatakot subukan ang bagong oportunidad basta may sapat na kaalaman at analysis. Bago sila maglagay ng malaking puhunan, pinag-aaralan nila ng mabuti ang market trend at potensyal ng kita. Alam nila na ang tamang timing at impormasyon ay susi sa matagumpay na investment. Sa ganitong paraan, mas kontrolado nila ang risk at mas malaki ang posibilidad ng tagumpay. Bukod sa negosyo at investments, madalas silang naglalaan ng pera para sa edukasyon at skills development. Ito ay upang mas mapalakas ang kanilang kakayahan at maging competitive sa merkado. Alam nilang ang kaalaman at kasanayan ay investment din na may mataas na return sa hinaharap. Ang ganitong mindset ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad at patuloy na nagpapalago ng kanilang yaman. Mahalagang matutunan na ang pera ay dapat gamitin upang kumita ng mas marami sa halip na basta ubusin lang. Kapag natutunan mong i-invest ang iyong pera ng tama at planado, mas malaki ang tsansa mong lumago ang iyong yaman. Ang susi sa pangmatagalang tagumpay ay hindi lang sa pagtitipid, kundi sa matalinong pagpapalago ng pera. Number 7. Ang mga mayayaman ay inuuna ang pagbibigay at pagtulong sa iba bilang bahagi ng kanilang pamumuhay at pamamahala ng pera. Alam nila na ang yaman ay hindi lamang sukatan ng sarili nilang kasaganaan, kundi pati na rin ang kakayahang makapagbigay ng positibong epekto sa iba. Hindi nila ito ginagawa para sa papuri o para sa social media, kundi dahil nauunawaan nila ang tunay na halaga ng pagtulong. Ang pagbibigay ay bahagi ng kanilang disiplina sa pera at paraan upang mapanatili ang balanseng buhay. Sa ganitong paraan, lumalawak ang kanilang network at oportunidad at mas nagiging matibay ang kanilang kayamanan sa pangmatagalan. Marami sa kanila ang naglalaan ng bahagi ng kita para sa charitable activities, scholarships o suporta sa komunidad. Alam nila na ang pagtulong ay nagbibigay ng impact na hindi kayang masukat ng pera lamang. Bukod sa kabutihang dulot sa iba, nakakatulong din ito sa kanilang personal at profesional na pag-unlad. Ang pagbibigay ay nagbubukas ng mas maraming pintuan at pagkakataon sa buhay na hindi inaasahan. Hindi rin nila nakikita ang yaman bilang selfish na karapatan kundi bilang responsibilidad. Alam nilang ang pera ay may potensyal na gumawa ng pagbabago sa buhay ng ibang tao at ng lipunan. Kapag ginagamit nila ito sa tama at may layunin, mas lumalalim ang kanilang pag-unawa sa halaga ng pera at tagumpay. Ito rin ang dahilan kung bakit mas pinapahalagahan nila ang pera at hindi ito basta-basta sinasayang. Ang mga mayayaman ay may sistema rin sa pagtulong upang mas epektibo at mas sustainable ang epekto. Hindi lamang isang beses na donasyon, kundi planado at may direksyon na nakakatulong sa pangmatagalang pagbabago. Pinag-iisipan nila kung paano mas makikinabang ang iba habang pinapalaki rin ang kanilang kayamanan. Ang ganitong mindset ay nagpapakita ng mature at responsableng paggamit ng pera. Hindi sapat na kumita lang tayo. Mahalaga rin ang maayos at may layuning paggamit ng yaman. Kapag natutunan mong ibahagi at gamitin ang pera sa tama, mas nagiging makabuluhan ang iyong tagumpay. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera, kundi pati sa kabutihang naibabahagi mo sa iba. Kung akala mo simpleng luho lamang ang pera para sa kanila, sana ngayon ay naisip mo na mas malalim at mas planado ang bawat hakbang nila. Ang bawat desisyon sa pera ay may layunin, disiplina at plano na naglalayong magpatatag ng kanilang kinabukasan at magbukas ng mas maraming oportunidad. Hindi nila binabaliwala ang kaalaman, pag-iipon, investments, tamang paggastos at pagtulong sa kapwa dahil alam nilang lahat ito ay bahagi ng tunay na yaman. Kapag pinagsama-sama, ang mga prinsipyong ito ang nagtatayo ng matatag at pangmatagalang kayamanan na hindi basta-basta nauubos kahit malaki ang kita. Mahalaga ring tandaan na ang yaman ay hindi lamang tungkol sa pera kundi sa mindset at mga tamang desisyon na ginagawa araw-araw. Ang simpleng pagbabago sa pag-iisip tungkol sa pera ay maaaring magbukas ng mas malalaking oportunidad at magturo ng daan patungo sa tagumpay. Kung natutunan mo ang mga prinsipyong ito at sinimulang i-apply kahit sa maliliit na paraan, unti-unti rin ay makikita mo ang pagbabago sa iyong sariling buhay. Ang susi ay ang disiplina, kaalaman, pagpaplano at tamang mindset sa bawat galaw ng pera. Muli kaibigan,
Iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Huwag hayaang lumampas ang pagkakataon na matuto mula sa mga leksyon ng mga mayayaman at simulan mo ngayon ang pagbuo ng mas matibay na pundasyon para sa iyong kinabukasan. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon ay mahalaga at kahit maliit ay may malaking epekto sa hinaharap. Huwag matakot matuto at sama-sama nating tuklasin ang tamang paraan upang umasenso sa buhay.